Espiritu Santo. Amen. Mapagpapala natin, Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap nitong banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong inyong mga mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang nanging makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, sa pagkadarang sa liwanag na ito, ang abad at doktor ng simbahan na si San Bernardo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nilapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayong lahat mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Ang espiritu mo ay papahariin. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Ang galak na dulot ng inyong pagliligtas, ibalik ako at gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan na iyo'y lumapit ang makasalanan. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Hindi mo na nais ang mga paghahandog na haing isinugo, di na malulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpapakumbabat pusong mapagtapat. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Paghahariin ng Diyos ay katulad dito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin niya sa mga inanyayahan, "Nanahanda ako ng aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging." Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humaya sila sa kanilang lakad, ang isa sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinapunta niya ang kanyang mga kawal, pinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, "Nakahandaan ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao. Anyayahan ninyo sa kasalan ang lahat ng makita ninyo." Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubuti, ang 4 na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin at nakita niya ron ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasal?" Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. At sinabi ng hari sa mga katulong, "Gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagat marami ang tinatawag, ngunit kaunti ang nahiran." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa Ebanghelyo po ngayon, maliwanag ang sinasabi ni Jesus. Pinatutungkulan niya ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa Judea. Mga Hudyo sila, sinabi ni Jesus, "Inanyayahan kayo. Hindi ninyo tinanggap ang paanyaya. Kaya paparusahan kayo." Ganon din ang nangyari sa Israel. Niligtas mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit matitigas ang puso. Minsan babalik loob o sasamba na naman ng mga Diyos-Diyosan. Tapos pinapatay pa yung ibang mga propeta. Kaya, itong sinabi ng hari, "Pumunta kayo doon sa ibang lugar. Kalimutan na ninyo yung mga Hudyo." Kaya pumunta sila sa buong mundo. At kaya nga, kahit hindi tayo, mga Hudyo, chosen people, tayo rin ay tinawag na magiging kasapi ng kaharian ng Diyos. Kaharian na walang hanggan. Isilang hinihingi ng Panginoon, kagaya ng nakalagay sa talinghaga ngayon, dapat nakadamit tayo ng pangkasal. Ano ibig sabihin yan? Pinaliwanag po yan sa unang pagbasa mula sa 36 na kabanata sa aklat ni Propeta Ezekiel. "Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo ay luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking utos." Yun ang ibig sabihin na nakadamit ka ng pagkasal. Nilinis ka,
wala ka ng kasalanan, sasambahin mong Diyos. Sinabi pa ng banal na simbahan na ina natin, prayer and good works, pagkatapos mong maalisan ng bansa dahil winisikan na kayo ng tubig na dalisay ng ating Panginoong Diyos. Kaya, mabinyagan tayo. Yun na ang pag-anyaya sa atin. Kaya lang, may mga inaanyayahan na hindi naman nakadamit pang kasal. Hindi inaalis ang mancha, hindi luminis, hindi nagkaroon ng bagong puso at bagong espiritu. At anong gagawin? Gagapusin ang mga kamay at paa ng mga taong ito, itapon sa kadiliman sa labas. Mananangis sila doon, magangalit ang kanilang ngipin. Kaya kahit nabinyagan ka, noong pinagkatiwala sa iyo ang pera ng bayan, hindi mo ginasta para sa flood control projects, gagapusin ka. Yan ang ating budhi. Marami kang ang sports car, 80 million ang isa. Ang dami ko na sanang mapaaral na out of school youth sa ALS. Pinigay sa akin yan. Ngayon, nagmamakaawa pa ako at mamamulubi. Dahil hindi ginasta ang sa tamang pamamaraan yung pera ng bayan na ipinagkatiwala sa kanila, kalunos-lunos tuloy ang ating kaligayahan kapag habaga. 3 oras po akong stranded doon sa may Espanya dahil lumubog yung sasakyan. Gagapusin yung mga nasa gobyerno, ninanakaw ang pera ng bayan. Siguro ngayon makikita mo, may mga mamahalin silang mansyon kung saan-saan, doon sa may itaas ng Bagyo, sa Cordillera, baka may mga apartment pa yun doon sa Los Angeles, sa New York siguro, at saka sa Spain. Pero, dadating ang araw. Sabi ng mga Pilipino, may araw ka rin. Kaya huwag tayong kumilos na parang wala tayong kamatayan. Dahil maliwanag itong sinabi, gagapusin ang kamay at paa. Itatapon sa kadiliman lahat yung may maitim na budhi. Hindi inalinis ang bansa ng kanilang kaluluwa kahit sila ay nabinyagan dahil pinili nila sambahin ang mga Diyos-Diyosan. Pera, kapangyarihan, popularidad, ang sabi ngayon ng mga Gen Z, basta marami kang like, bahala nang wala kang budhi. Yan ang mahalaga sa kanila. Hindi iyan ang sinasabi ng ating pananampalataya. Lalo na sa Ebanghelyo ngayon, napakaliwanag, hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Ang dami-daming Pilipino, minsan 7 milyon sumasama sa Nazareno. Pag Santo Niño, milyon din. Pero tayo ang pinakakorrupt na bansa. Bilyon ang ginagasta. Ay kung hindi sila magsisisi, mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin pagkatapos silang mamatay na nakagapos ang kamay at paa at itapon sa kadiliman na walang katapusan. Siguro hindi nang nag-iisip yung mga taong ganyan na nahuhumaling sila, na magyayabang. Ito, tingnan mo, ito mayroon akong Maserati, may Lamborghini doon. Pagkatapos naman, itatapon ka sa kadiliman sa labas. Dapat mag-isip-isip na rin. Pati yung mga bata ngayon, dapat maturuan. Nambabaril na yung mga bata ngayon. Akala ko sa Amerika lang yung babarilin ng mga kaklase nila dito.
binabaril yung mga teacher, binabaril yung kanilang, hindi na naturuan ang mga bata na may pananagutan sila. Dapat maikintal sa kanilang budhi, sa kanilang murang isipan, na every action, science na ito, sa science, every action has equal and opposite reaction. Kay Newton pa yan. Sa moralidad, ganun din. May ginawa kang masama, may kabayaran yan. May ginawa kang mabuti, may kabayaran din yan. Good will be rewarded and evil will be punished. Kung hindi man sa buhay na ito, sa darating na buhay, dahil tiyak na pag namatay ka, may ibang daigdig doon. At kung magnanakaw ka, kung hindi mo sinunod ang utos ng Panginoon, napakaliwanag ng banal na kasulatan ngayon. Mananangis ka. Kahit nag-donate ka pa ng maraming kapilya sa mahal na birhen, galing naman sa pagnanakaw ang pera mo, iiyak ka, tatangis ka, magngangalit ang iyong ngipin doon sa kadiliman sa labas. Impyerno ang tawag dyan. Kaya, mamuhay tayo na maliwanag. Sa mahal na araw lang kasi tayo pinapaalalahanan eh. Tandaan mo tao, ikaw ay alikabok, sa alikabok magbabalik. Doon sa Christ the King, doon ako nagtuturo. Quantum physics yung ituturo ko. Ito sana ang sermon ko sana tungkol sa quantum physics dahil doon nagbabalanse, pero hindi na natin pag-usapan niya. Sa Christ the King, may columbarium. Kami ang nag-i-earn. So alam mo, mahigit 4,000 earn na ang andon. Alikabok lahat yan. May milyonaryo dyan. May bilyonaryo. Alikabok. Miss Universe. Alikabok. Chief Justice ng Supreme Court. Secretary ng DPWH. Alikabok lahat yan. Dapat yun ang ating isipin ngayon. Kaya hilingin natin sa Panginoon. Nawiwisikan niya tayo ng tubig na dalisay upang tayo ay luminis. Magkakaroon tayo ng damit pangkasal. Hilingin natin sa Panginoon na alisin ang mansa sa ating kaluluwa dahil sa pagsamba natin sa pera at kapangyarihan. Nakalimutan na natin yung ibang tao. Hilingin natin sa Panginoon na bibigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Hilingin natin sa Panginoon na ang maswayin nating puso ay gagawin niyang masunurin. Hilingin natin sa Panginoon na ibibigay sa atin ng kanyang espiritu upang makalakad tayo ayon sa kanyang mga tuntunin at masunod nating mabuti ang kanyang mga utos. Kung hindi, pagbabayaran natin. Pagbabayaran natin, minsan dito pa sa mundo, nakakarma na, pero tiyak, makalusot ka ng parusa dito sa mundong ito, pag namatay ka, pagbabayaran mo ang lahat. Kaya, lagay natin sa ating isipan lagi, para mahubog ang ating budhi ayon sa kabutihan at katapatan sa Panginoon. Lagi nating tandaan, ikaw ay alikabok, sa alikabok magbabalik, at pananagutan mo lahat yung ginawa mo dito sa mundong ibabaw. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos sa hapag ng buhay na walang hanggan sa langit. Hilingin natin
na makapasok tayo ron. Hindi mangingibabaw ang ating pagiging makasalanan. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama upang linisin ang ating mga puso. Bibigyan tayo ng bagong puso na masunurin sa kanyang kalooban. Ang ating pong itutugon, Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Panginoon, turuan mo kaming bukas sa iyong pag-ibig. Ang simbahan dito sa lupa, naway patuloy na munlad at mahikayat ang maraming tao sa kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Ang mga mayayaman at mahihirap, naway huwag iwasan ang hamon at tawag ng kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pagkakaroon ng dalisay at mapagsising puso, tayo naway makatagpo ng karapat-dapat na makibahagi sa hapag na inihanda ng Diyos para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at may kapansanan, naway maibahagi natin ang habag at kabutihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Ang mga namatay, naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Manangin na sa langit, inanyayahan mo kami na makapiling ka sa iyong kaharian. Habang aming pinapanalangin ang aming kapwa, lalong-lalo na ang mga nasalanta sa nakaraang habagat, tulungan mo kaming maakay sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayanan at hupog ay nagmamahal sa'yo. Bigay mong kaligtasan, pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot ang sarili namin, naging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin ang Panalangin kayo mga kapatid po itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos ng makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihain namin ang panandaan ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo na sa salita't gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan. Niling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Bernardo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, ay at si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kasama ng sambayanan mong dito ay natitipon. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalumitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo. Sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Manaming mapagmahal. Dapat kang purihin ng lahat ng nilikha sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, sinasamo namin pagkabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga alay na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo, na siyang nag-utos na ipagliwang namin ang misteryong ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, samantalang naghapunan kasama sila, kinuha ni Jesus ang tinapay. Pasalamat sa iyo, Ama. Hinati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ng hapunan. Kinuha ni Jesus ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, Ama. Pinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang kamatayan ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang muling pagbabalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, inaalay namin ngayon sa iyo
ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Luubin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo, maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kasama ng Ina ng Diyos, mahal na Birheng Maria, kasama ng mga apostol, mga martir, ni San Bernardo, at lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawaan ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Leon, aming obispo si Elias, lahat ng mga obispo at mga pari, at lahat ng kasapi ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak na tinipon mo ngayon sa iyong mahal na harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panik at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at lahat ng mga lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pagmamahal sa iyo. Umaasa kaming magtatamasan ng iyong kaningningang walang katapusan, na dadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo. Sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa gubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob ng Ama ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Makasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng amin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibahin dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala aming pinanabikan
ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagbayaran niya ang ating mga kasalanan sa kamatayan at muli niyang pagkabuhay. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyong, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ngayong napagsuluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalhin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayan ng Diyos, biyaya'y ibahagi, lubos, suri ng parang at mundo, isigaw pag-ibig niyang taos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami